Napansin ni Gemma ang katamlayan ng nanay Oring niya. Nilapitan niya at sinalat ang noo. Mainit kaysa karaniwan. Magpapaalam sana siya na lalabas para kumuha ng halamang gamot, pero natutulog ang ina at ayaw niyang istorbohin ang pagtulog nito. Lumabas na lang siya at isinara ang kahoy na pinto. Dala ang asin ay tahimik niyang binaybay ang gubat habang naghahanap ng herbal na magagamit pang gamot sa nanay niyang may sakit. Maya-maya ay nakarinig siya ng kaluskos. Luminga siya. Wala siyang nakita kaya pinagpatuloy niya ang paghahanap ng halaman. Nang bigla mula sa likuran niya ay sumulpot ang isang lalaking aswang. Aatakihin siya, ngunit bago pa siya masakmal nito ay isang babaeng aswang ang sumulpot din at kinalaban ang lalaking aswang. Habang nagaganap iyon ay nanariwa sa isip ni Gemma ang mga pangyayari. Noong 10 taong gulang siya at nung 15 anyos na siya. Ganun din ang eksena. May aswang na aatake sa kanya at meron ding susulpot na isa pang aswang na magtatanggol sa kanya. Hanggang sa ang dalawa ay mawala na lang sa paningin niya. Hindi niya nasundan kung saan direksyon nagtungo ang mga ito habang patuloy na naglalaban. Umuwi si Gemma na bitbit ang mga pinanguhang halamang gamot. Tinanong siya ng ina kung saan siya nanggaling. Sinabi naman niya ang totoo at nabanggit din niya na naulit na naman ang eksena noong bata pa siya nung muntik na siyang atakihin ng aswang. Natigilan si Nanay Oring. Hinawakan niya ang kamay ng anak at sinabing huwag na siyang babalik sa gubat. Katwiran ni Gemma, palagi naman daw niya yung ginagawa at ngayon na lang ulit nagpakita sa kanya ang aswang. Kung sakali man na hindi dumating ang isa pang aswang para tulungan siya, ay kaya naman daw niyang protektahan ang sarili dahil lagi siyang may dalang asin. Kahit masama ang pakiramdam ay pinilit bumangon ni Nanay Oring. Sinabihang mabuti si Gemma na huwag na siyang gagamit ng asin. Basta manatili na lang siya sa bahay hanggat maaari. Naguguluhan man ay hindi na inusisa ni Gemma ang ina dahil sa pagsumpong ng ubo nito. Halata sa katawan ang hindi magandang pakiramdam kaya inilalayan niya na makahiga ulit at makapagpahinga. Kinagabihan, napabalikwas ng bangon si Gemma. Narinig niya ang mga kakatuwang yabag sa labas. Agad siyang sumilip sa butas ng sawaling dingding. Nalaki ang mga mata niya na makita ang babaeng aswang na nagligtas sa kanya sa gubat. Nakatayo sa harap ng bahay nila. Napaatras siya. Tumakbo siya sa silid ng ina para sabihin ang nakita. Ngunit karoon na lang ang kulat niya nang makita namang tumitirik ang mata ng Nanay Oring niya. Nakalabas ang dila at sa dulo ng dila ay may maliit na bilog, itim na itim. Mula sa nakabukas na bintana ng silid ay sumulpot ang babaeng aswang. Takot na napasigaw si Gemma. Ang babaeng aswang naman ay tila walang pakialam sa kanya. Ang atensyon ay nasa matandang naghihingalo. Tinignan ni Nanay Oring si Gemma. Sa hirap na pagsasalita ay sinabing ang aswang ay si Helena, ang una niyang anak at kanya namang kapatid. Hirap na sa pagsasalita kaya si Helena na ang nagsabi ng katotohanan kay Gemma na ang nanay nila ay lehitimong aswang. Ngunit nang mamatay ang tatay niyang aswang, nakapag-asawa ulit ang nanay niya ng normal na tao at iyon nga ang tatay ni Gemma. Kaya silang dalawa ay magkapatid sa ina. Mula nang makisama sa tao ang nanay niya ay tinakwil na ito ng kanilang lahi at hindi hinayaan ng mga ito na dalhin siya ng kanyang ina. Maswerte raw si Gemma na nakapamuhay na may nanay sa tabi niya. Ngunit dumating na ang taktang panahon na kailangan na niyang bawiin ang nanay nila upang doon ilibing sa lugar na kinabibilangan nito. Hindi makapayag si Gemma na kuhanin ang kanyang ina. Pinigilan niya si Helena, hinarangan sa paglapit dito. Tinabig siya nito at sinabing wala siyang magagawa. Ngunit nagmatigas si Gemma. Nilabanan niya ang aswang na kapatid kahit alam niyang hindi niya makakayanang tapatan ang lakas nito. Napilitan din si Helena na saktan si Gemma dahil sa pagmamatigas nito. Nang mapasadlak ito sa dingding ay sinakal niya sa leeg at sinabing ipinagtanggol na niya ito ng maraming beses alang-alang sa kanilang ina. Pero wag daw siya nitong pilitin na gamitin niya rito ang matatalim niyang kuko at pangil para lang ipaubaya nito ang labi ng nanay nila. Pumwesto na si Helena sa tabi ng ina. Ibinuka ang sariling bibig. Inilabas ang mahabang dila. Ginamit ito upang makuha ang batong itim na nasa dulo ng dila ng nanay nila. Nang makuha ay tuluyang nalagutan ng hininga si Nanay Oring. Nakiusap pa rin si Gemma na huwag kunin ang labi ng nanay nila. Ngunit nagmatigas si Helena.
Noong nabubuhay daw ang nanay niya ay si Gemma na ang nakasama nito. Ngayon ay kailangan niyang dalhin ang labi nito sa ayaw at sa gusto niya dahil kailangan nitong maritwalan tulad ng mga ginagawa sa mga namamatay na aswang. Umiiyak na nilapitan ni Gemma ang nanay nila, hinagkan ito sa noo at namaalam sa huling pagkakataon. Binuhat na ni Helena ang nanay nila, inilabas na ng bahay at ipinasa sa isang lalaking aswang na nakaabang na ron. Tinanong ni Gemma kung makikita pa ba silang magkapatid. Ani Helena, hindi siya pinahihintulutan na kanilang pinuno, ngunit kapag kinailangan daw ni Gemma ang tulong niya, ay kumatok lang ito sa lupa at tawagin ang pangalan niya. Matapos sabihin yun, ay tuluyan ang dinala ni Helena at mga kasamang aswang si Nanay Oring. Habang si Gemma ay wala nang nagawa kundi ihatid na lang sila ng tanaw nang may luha sa mga mata. Sa pagsapit ng 18 kaarawan ay unti-unting naramdaman ni Gemma ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Tila ba nagiging tulad na rin siya ng kanyang ina at kapatid.